una sa lahat. Hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang hinold up tayo. Tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold-upper. Tigilin na yung mga hold-upper pretending to be the victim. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Susuko na si Zaldico. Dating Congressman Zaldico may paramdam umanong gustong makipag-usap sa pamahalaan ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Bagong reklamo, VP Sara sinampa ni Trillanes ang plunder at graft kaugnay sa mga umano'y anomalya simula nung mayor pa siya sa Davao. Inilipat ng pangangalaga dating DPWH Secretary Engineer na si Henry Alcantara naka-helmet at bulletproof vest ng sunduin ng DOJ mula Senado. Kakosa sa City Jail, dating Senador Bong Revilla kasama sa selda mga kapwa-akusado sa flood control scam na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nagparamdam na sa gobyernong wanted na dating kongresistang si Zaldico sa gitna yan ng ilang buwan niyang pagtatago sa ibang bansa. Live mula sa Camp Crame, sa Camp Aguinaldo, sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Casillo. Brian, ano ang gustong parating ni Zaldico? Jiggy, kinumpirma nga ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagparamdam na ang muli ang matagal nang nagtatago na si Zaldico. Sabi ni Remulla, nagpadala si Ko ng fillers sa isang grupo ng mga pare para ipahayag niya nga yung kanyang kahandaan na makipagdialogo sa gobyerno. Narito ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. Actually, hindi sa akin through Ombudsman. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. So, mga pare na kilala niya. Not exactly, parang nagko-connect, nagpapa-connect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. At Brian, interesado ba ang gobyerno dito sa mensahe na gusto ipaabot nitong si Zaldico? Jiggy, hindi sinabi ni Secretary Remulla kung sino yung tao o grupo na nagpaabot nitong mensahe ni Zaldico. Pero sabi ni Secretary Remulla ay handa naman daw sila na makipag-usap ito sa kampo ni Zaldico. Pero sa ngayon, patuloy pang bine-verify itong impormasyon na ito dahil nga pinagpasapasahan na rin ng iba't ibang tao yung impormasyon na yan patungkol sa fillers ni Zaldico. Narito muli ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. Alam ko lang may nagre-reach out. So, no exact personalities. Wala akong pangalan. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, wag na. wag na kami kausapin. Jiggy, nauna nang sinabi ni Secretary Remulla na pinaniniwalaan nilang nagtatago sa Portugal itong si Zaldico. Kaya naman pinaplano ng gobyerno na makipagtulungan sa gobyerno naman ng Portugal para nga mapadeport itong si Zaldico. May request na rin sila na mapasailalim sa red notice ng Interpol itong si Zaldico. Oras na mangyari yan ay pwede na rin siyang arestuhin ng iba pang law enforcement agencies ng ibang mga bansa basta sila ay member ng Interpol. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Aguinaldo. Sinampahan ng panibago reklamong plunder at graft si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, sino-sino mga nagsampa na reklamo at ano ang mga basehan nito? Jiggy, si former Senator Sonny Trillanes at yung grupo nga na The Silent Majority yung nagain po nitong plunder at graft complaints laban dito kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, malawak yung kanilang mga alegasyon na nagsimula pa noong mayor pa nga ng Davao itong si VP Duterte hanggang sa naging Deputy Secretary at din nung maupo siya bilang Vice Presidente po ng bansa. Kabilang po dyan is itong sinasabi
sinasabing mali o manong paggamit ng over 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng DepEd at yun pong 2.7 billion pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City. Inungkat din po yung umano'y katiwalian sa 8 billion pesos na halaga ng umano'y overpriced na laptops, 12 billion pesos na halaga ng COA disallowances at 7 billion pesos na halaga ng unliquidated cash advances noong siya nga ay kalihim pa ng DepEd. Inakusahan din po itong si VP Sara ng graft at gross incompetence dahil halos 200 classrooms lamang ang naitayo out of the target na higit 6,000 po na classrooms. Ito rin daw pong kanyang sinasabing public meltdown ni VP Sara noong 2024 sa ilang press conferences ay considered din daw na betrayal of public trust at pagiging unfit nga to hold public office. At isa rin po sa mga naging basihan po ni Trillanes nung grupo sa kanilang complaint itong affidavit ng sinasabing alleged na bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Gate pa niya mahalaga na mapanagot itong si VP Sara at dapat din daw pong buksan yung kanyang mga bank accounts. Narito po ang pahayag po ni Trillanes sa programang Frontline Express. Sinabi ni dating overall Deputy Ombudsman Carandang noong 2018, I think, or 2017, sinabi niya na may ganong bilyong-bilyong halagang pumasok sa accounts ni Sara Duterte. Pero ang ginawa ni Duterte, tinanggal niya itong nag-iimbestiga sa kanya. Kaya nabaon na sa limot itong issue na ito. At JC, may payag na ba ang kampo ng Vice Presidente dito sa sinampang reklamo laban sa kanya? Jiggy, wala pang ang statement itong kampo ni VP Sara but earlier she denied these allegations at tinawag rin niya na fishing expedition yung pagsasampa sa kanya noon ng reklamong plunder din at graft along with officials ng OVP at DepEd because noong December naghain din po ng kapareho pong reklamo itong civil society organizations dito rin po sa Office of the Ombudsman kaugnay po ng mali ring paggamit umano ng confidential funds ng OVP at DepEd. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Samantala, napadala na sa tanggapan ng Speaker sa Kongreso itong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano na ang susunod na proseso dito? Jiggy, base nga dun sa House rules ay may 10 session days yung tanggapan ni House Speaker Bogie D para salang nga sa order of business ng plenaryo itong impeachment. Meron ding 3 session days para naman ma-refer ito sa House Committee on Justice. At kapag na-refer na nga itong reklamo sa committee, wala nang maaaring maghain pa ng panibagong reklamo laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Sa January 26 nga, Jiggy, magbabalik yung sesyon dito sa Kamara. At nitong Lunes, babalikan lang natin, isinampa nga ni Attorney Andre De Jesus yung impeachment complaint laban kay PBBM na inendorso po ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Kabilang nga doon sa grounds na binanggit sa reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Kabilang doon sa mga pinag-ugatan niya na yun dahil daw di umano hindi pagdito ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa unprogrammed appropriations sa national budget at yung pagkalulong umano ng Pangulo sa droga at pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Jiggy. At Marian, nabanggit mo kahapon na may isa pang grupo na magsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ito ba'y parang pila? Kailangan mo na madala yung unang complaint sa Justice Committee bago payagan yung pangalawa o pwedeng pag-isahin? Jiggy, pwede pa namang humabol yung mga gusto pang maghain ng impeachment complaint laban nga kay Pangulong Marcos. Pero oras na ma-refer ito sa Committee on Justice, deemed initiated na ang impeachment. Isang impeachment complaint lang po kasi yung pwedeng umusad laban sa isang opisyal at sa loob ng 1 taon nga yan. Yan yung tinatawag na 1-year bar rule alinsunod nga sa konstitusyon. Kung marami po yung mula sa iba-ibang grupo yung maghahain ng reklamo na na-refer nga sa Committee on Justice, doon titignan kung sufficient in form and substance
in substance yung mga reklamo at doon i-consolidate. Kung lumusot ito sa komite, saka naman ito tatalakayin sa plenaryo at pagbobotohan. Kakailanganin ng 1/3 na boto ng mga kongresista para ma-endorso o ma-transmit ito sa Senado. At bukas nga, Jiggy, bukas ng umaga, kinumpirma nga ng Makabayan Bloc na mag-e-endorso sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay mula doon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Grupong Bayan. Mga mambabatas po mula sa Makabayan Bloc yung maghahain yan bukas 10 a.m. dito sa Kamara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Senator Lacson nabastusan daw sa paglalabas ng minorya ng sariling report sa flood control scam. At dating DPWH engineer Alcantara inilipat na sa safe house ng Witness Protection Program. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, may mali nga ba sa paglalabas ng minority report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson matapos ngang maglabas ng sariling report ng Senate Minority Bloc kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya rerespetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case Blue Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH, itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. May mga bitter Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects. Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, si Senator Risa Hontiveros na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagconduct ng public hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Jiggy, ito mismo nga minority report na ito kung saan naglalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga sa nabanggit dyan, si dating Speaker Martin Romualdez habang sinasabi na baseless daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero hindi pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung minority report na yan, she's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomalya nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared
among all the members and of course the leadership of the committee. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita. Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker kaugnay sa nilalaman ng tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang inilalabas na statement kaugnay sa mga sinabi nila Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Balik muna sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, naharap sa panibagong cyber libel complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinampa ni Manila Representative Rolando Valeriano ang reklamo sa Manila Prosecutor's Office kanina. Nagugat ito sa aligasyon ni Barzaga na tumanggap ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP kapalit ng pagsuporta noon kay Congressman Martin Romualdez bilang speaker. Miyembro ng NUP si Valeriano. Git ng kongresista, malaking kasinungalingan ang sinasabi ni Barzaga. Ito na ikatlong cyber libel complaint laban kay Barzaga sa loob ng 1 linggo matapos magsampa rin ng reklamong tycoon na si Enrique Razon at House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Inilipat na sa kustodiya ng Witness Protection Program ng DOJ si dating DPWH engineer Henry Alcantara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang sitwasyon ngayon ni Alcantara? Jiggy, hindi isiniwalat ng DOJ kung saan mananatili si Henry Alcantara. Yan ay para tiyakin ang kanyang proteksyon. Kabilang si Alcantara sa mga nakapasok sa witness protection ng program ng DOJ bilang state witness nga sa isa sa mga kaso ng flood control scam. Sinundo na siya kanina ng mga tauhan ng DOJ sa Senado kung saan siya unang na-detain matapos nga i-cite in contempt sa isa sa flood control hearings. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na makakadalo pa rin itong si Alcantara sa mga pagdinig sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program, di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso at magkaroon ng successful na paglilitis. At Camille, ano ang update doon sa iba pang pasok sa Witness Protection Program? Jiggy, yung ibang state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos, sa ngayon mahigpit na binabantayan ng DOJ ang kanilang mga galaw. Narito ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Hindi pa po napapag-usapan kung saan sila i-house. Okay. So right now, they're at liberty to roam and to travel wherever they want. Diba? But of course, yung movement nila is strictly monitored by the WPP dahil kailangan po nila humarap Diba? Kailangan po nila humarap bilang state witness eventually once trial commences. Jiggy, mabanggit ko na rin na nagpapatuloy pa rin yung preliminary investigation ng DOJ para nga sa ilang reklamo kaugnay ng flood control scam. Isa sa mga respondent si Senator Joel Villanueva para yan sa kanyang malversation na complaint. Pinagbigyan ng DOJ ang hiling niyang dagdag na panahon para makapaghain ng kontra sa laysay. Nakatakda namang ilabas ang sabpina para kina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senator Jinggoy Estrada para naman yan sa reklamong plunder. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, dating Senador Bong Revilla pinagbawalang magdala ng gadget sa loob ng selda. At hindi pa rin mahagilap si Senator Bato, nagparamdam sa kanyang kaarawan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muling ginit ng mga otoridad na walang VIP treatment sa kulungan si dating Senador Bong Revilla. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano ang balita kay Revilla sa unang gabi niya dyan sa kulungan? Jiggy, naging maayos naman at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi sa New Quezon City Jail dito sa Payatas. Ayon sa pamunuan ng BJMP, pinagsuot si Revilla ng dilaw na t-shirt na para sa mga PDL o persons deprived of liberty. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure. Wala pang inilalabas na mugshot ni Revilla, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Tulad din ng higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail, may parehong daily meal allowance si Revilla na umaabot sa 100 pesos. Ayon sa BJMP, ang pagkain ni Revilla ay pareho sa ibang PDL. Ang almusal ng dating senador ay ginataang kamote na may saging na saba, manok na may pinya naman sa tanghalian at mamaya sa hapunan ay sinigang. Jiggy. At Gio, noon ay pinakita sa publiko ang selda ng New Quezon City Jail. Ito'y maaari mo bang isalarawan? Oktubre pa lang ng nakaraang taon, Jiggy, ay nakahanda na ang pasilidad para doon sa mga sangkot sa flood control scam na mahuhuli. Alam mo dito, Jiggy, yung selda ni dating Senador Bong Revilla at iba pang mga DPWH officials ay may sukat lang yan na 47 square meters, may limang bunk bed na para sa 10 PDL, walang aircon. Pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. May infirmary rin para hindi na kailangan lumabas patungo sa ospital sakaling may medical emergency. Hindi naman pinayagan si Revilla na dalhin ang ilan niyang gamit. Narito ang pahayag ng BJMP. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin, na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng kanyang mga kaanak at ang schedule nga ng visiting hours ay tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman ang visiting hours tuwing weekend hanggang 5 p.m. Kani-kanina nga lang bago yung cut-off na 5 p.m. ay dumalaw na rin dito yung mga anak ni Revilla na sina Jolo at Brian Revilla. Si Jolo, nung tinanong natin kung kamusta ang kanilang ama, no comment. Si Brian naman tumangulang at nagsalita ng konti at sabi niya, okay naman daw ang dating senador. Jiggy. At ano raw, Gio, ang susunod hakbang, legal hakbang ng kampo ni na Revilla? Sa ngayon, wala pang bagong pahayag na inilalabas ang legal counsel ng dating senador, pero nauna nang hiniling ng kanyang kampo na instead na dito siya ikulong sa New Quezon City Jail, ay ibalik na nga lang siya sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame, ang headquarters ng pulisya, dahil nga daw sa usapin ng seguridad sa pasilidad na ito ng BJMP. May tiwala naman daw si Revilla sa proseso ng hustisya ayon sa kanyang abogado, kaya nilinaw ng kanyang kampo na ang kanyang pagsuko ay hindi po yun daw admission of guilt. Yun lamang daw ay patunay na naniwala pa rin sila sa due process. Jiggy. Gio, pahabol lang kasi nabanggit mo na gusto niyang malipat ngayon ng PNP Custodial Center kasi nung dating kinulong sila doon ni Jingo Estrada, lumalabas talaga na yung masarap yung pagkain nila doon. Nakakapasok ang lechon, nakakapasok ang kung ano man yung gusto nila makapasok doon. No? Pero itong BJMP ngayon, sinasabi nila na magiging patas sila sa lahat. Hindi kaya dahil naandyan ka at may camera dyan sa ngayon?
Well, Jiggy, for now, that's all speculation. Pero going back lang doon sa PNP Custodial Facility, na una na kasing nag-request o umapila ang pamunuan ng PNP, specifically nga si Acting Police Chief Nartate sa Korte o sa Sandigan Bayan, na kumbaga i-reconsider yung paglipat doon sa kanila kay Revilla dahil nga rin doon sa mga dagdag na gastos na at mas malaking seguridad na kakailanganin ng PNP kung doon manatili sa custodial facility sa Krame si Revilla. Pero sa ngayon nga, dito sa PNP, kumbaga dito nga sa Quezon City facility or sa City Jail, dito sa Payatas ay iginiit naman ng mga opisyal na magiging patas sila kung ano yung pagkain ng ibang mga PDL, yun din yung pagkain ni Revilla at iba pang mga DPWH official. Sa ngayon, nakasuot na ng dilaw na t-shirt si Revilla sa loob, na sa likod may 3 letra yon, PDL, Persons Deprived of Liberty. Under medical quarantine sila sa loob ng 7 araw. Sir Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Quezon City. Magastos magkasakit. Noong 2024, pumalo sa mahigit 615 billion pesos ang gastos ng mga Pinoy para sa kalusugan. Gastos yan mula sa sariling bulsa ng mga Pilipino. Kaya maraming Pinoy ang kumakapit sa tradisyonal na panggagamot na mas abot kaya. Ang kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Nandito po tayo sa Nepa Street sa may Balutondo at yung pupuntahan natin, mga manggagamot daw sila. Ang tawag sa kanila mga babayla. Masikip papasok, madilim. Nasaan kaya ang klinik dito? Ang dinatnan ko, isang lumang bahay. Sa loob, walang kalansing ng mga bakal na medical devices o ugog ng anumang aparato. Kamusta po kayo? Ano po yung ipapagamot natin today? Okay naman. Wala naman akong masyadong sakit. Siguro mga body aches, mga likod-likod lang na Okay. Titignan ko po muna kung if anything na hindi po natin nakikita. Pwede po tayo lumayo. Ay, okay. Hinga lang pong malalim. Talikod po. Actually, punong-puno po tayo ng lamig, lalo na sa likod. For sure. May konti po ako nakikitang parang mga tightness around sa mga kasukasuan natin. Pero otherwise, very healthy naman po kayo. Kailangan lang po nating tanggalin yung lamig. Gamit po ang tinatawag nating tuob. Yung tuob naman po, dry suob po siya. Ipayalag ko po kayo ng konti. Puno po tayo ng stress, puno tayo ng pagod, parang hirap matulog din minsan. So, ang magagawa lang po nitong pausok natin is maano niya po ng konti, may aalay niya ng konti yung kailangang maayos sa sistema niya. Mahigit 10 minuto ang ritual ng babaylan. Gumamit ng asin, lupa, pinatuyong dahon at tawas. So ano yung usok ko? Maputi siya, malinis. Lapitin po kayo ng mga bad energies. Yung kahit hindi po sa inyo, kahit sa ibang tao. Mabilis din kayo mahawaan ng mga sakit. So, kailangan po natin kayo lagyan ng protection. Isasama po natin siya dito sa pinukpikang palayok natin. Sige, sara niyo po yung alam. Manayana Nay Akalamause Manayana Kampalaywa Amaya sa Nevi Manayana Agalama niyo. Ito po yung tinatawag na basbas ng ina para po pag alis nyo sa temple po ng binabaylan,
hindi po kayo ulit magkakasakit at magtatagal po bago kayo kailangan bumalik dito. Ay na po. Looking forward to good night's sleep. Sabi mo, di ba, mas maganda yung tulog, ano? Oo. Kung babalikan ng ating kasaysayan, ang mga babaylan ay higit pa sa mga manggagamot. Magkasing kapangyarihan sila ng mga dato ng mga politikal na lider noon. Higit pa sa kasarian, ang mga babaylan ay kinikilala batay sa kanilang tungkulin bilang mga eksperto sa kalinangan o kultura, relihiyon at medisina. Karaniwan ang mga babaylan ay mga babae, pero may historical accounts na may mga lalaking babaylan, yung mga tinatawag na bayok o bihis babae. Pagdating ng mga Kastila, sadyang binura ang mga babaylan sa lipunan. Silang mga nabansagang baka demonyo o aswang, pero hindi sila nawala sa paglipas ng panahon at sa impluwensya ng kolonisasyon. Nasaan na nga ba ang mga babaylan? Susunod, Curly Discaya tinawag na holdapper na pabiktim ni Senator Ontiveros. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Paunti na ng paunti ang mga babaylan sa bansa. Paano nga ba napapanatiling buhay ang kanilang tradisyon ng panggagamot? Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Nay akala mo si ako mamuno kambaya lelele kwindi ako mamuno kambaya lelele kwin. I'm a 7th generation babaylan. Ang ibig sabihin lang po ng Kuki is the one who will mother more babaylans. Tila tinadhana ang pagiging babaylan ni P sa parehong angkan ng kanyang ina't ama. May mga babaylan. Ako po ay tinawag. Simula po nung bata ako, nakakarinig ako ng mga bulong. And yung mga bulong po, parang akala ko at first I was going insane. Saan galing yung inyong, hanggang noon at ngayon, ano? Saan galing yung inyong lakas, yung inyong, I don't know, do you call it power to heal? Or Ang dungan po namin ay nagagaling from our foremothers. So ibig sabihin, yung mga spirits po ng mga naunang babaylan sa amin at yung mga naunang babaylan sa kanila, lahat po kami ngayon ay still connected together. Ang linya ng mga babaylan sa pamilya ni P, konektado raw sa pagiging ina o childbirth. Kaya pinalawig pa niya ang tungkulin sa pagiging midwife. Nag-aaral din siya ng nursing. Sa buong bansa, nasa may 100 na lang daw silang mga babaylan sa ngayon. Isa rin sa pinoprotektahan nila ang makalumang wika na ginagamit sa ritual at komunikasyon sa mga ninuno. Pero ang maganda raw sa modernong panahon, di na lang sa paraan ng oral tradition na ipapasa ang lengguwahe at pamamaraan ng mga babaylan. Ang mga ritual nakalapat na rin sa mga trending na sayaw at kanta. Kung ang colonizer nag-evolve, kami din po dapat mag-evolve. Kinailangan po muna namin magpadami before kami bumalik sa normal na mga misyones namin, which is to indigenize, ibalik yung kultura po ng ating mga katutubong kapatid at saka mag-decolonize po. Ang tila di raw nagbabago, ang pangmamaliit at maling pagtingin sa mga babaylan. Kasi even now, we're still labeled po as demonic, we're still labeled as witches. Witches, evil, because hindi po nila naiintindihan yung kultura namin. Ibinabalik po natin yung importance of the women around us, the women who give us birth, the women who continue to guide us, the women na pinapalaki po tayong lahat. Nakatatak na sa ating kasaysayan ang mga babaylan. May paraan naman para di malimot ang ganitong makalumang tradisyon.
at magkaroon ng mas bukas na pag-unawa sa makabagong panahon. Ruth Cabal, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, dokumentado. Sa ibang balita, nanindigan si Senator Bato de la Rosa na hindi siya papayag na litisin ng banyagang korte. Kung totoo raw na may kaso malaban sa kanya, harapin niya ito bilang Pilipino sa harap ng mga Pilipino. Kung papayag daw siyang hulihin at litisin ng banyagang korte, para na rin daw niyang binaliwala ang kanyang patriotismo. Bumanat din si Senator de la Rosa sa mga kating-katiraw na isuko siya sa International Criminal Court o ICC. Nasaan daw ang kanilang moralidad? Inilabas ng senador ang payag na yan kasabay ng kanyang ika-64 na kaarawan. Tinawag ni Senator Risa Ontiveros na hold-upper na pabiktim ang kontratistang si Curly Discaya. Yan ay matapos sabihin ni Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na parang ninanakawan sila. Sinabi yan ng kontratista nang maungkat ang usapin ng restitution o pagsasauli ng pera sa gobyerno. Ayon kay Ontiveros, kung talagang makapasok si Discaya sa Witness Protection Program, dapat niyang sagutin ng tapat ang mga tanong sa pagdinig. Hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang hinold up tayo. Tapos kailangan pa natin mag-sorry sa hold-upper. Tigilin na yung mga hold-upper pretending to be the victim. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.